Ang Devil Emperor. Credit to the author. 75 hanggang 102. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dalawang asul na lasong sutla ang humarap kay Ethan. Naisip niyang umiwas, ngunit binaliwala niya ang ideyang iyon. Kahit hindi niya ibinubuko ang kanyang mga pakpak, ang kanyang bilis ay lampas na sa bone tempering stage, kaya naman naunahan niya si Thomas. Ito ay isang pagkabigla sa lahat, ngunit hindi naman malabong mangyari. Kung sakaling ang bilis niya ay kapantay ng isang eksperto sa Profound Heaven, maituturing siyang halimaw. Sa buong mundo, maaaring siya lang ang nag-iisang taong may ganitong kakaibang antas ng body refining. Para na rin itong nagsasabi sa lahat kung sino siya. Kailangan kong sumugal. Isang laso ang humigpit sa kanya at naging imposible ang anumang paggalaw. Doon, paalala niya sa sarili. Kailangan ko lang ipakita kung gaano ako kalakas ngunit nasa loob ng limitasyon. Hindi tulad ng kilalang lihis na si Ethan, na kayang pumatay ng isang eksperto sa Deep Heaven. Niyakap naman ng isa si Darcy nang may proteksyon. Ang sumunod na nangyari ay ang pagdating ng may-ari ng mga laso. Yumuko ang mga tao bilang paggalang, gayon din si Michael at ang kanyang kapatid na babae. Sumulyap lamang si Ethan sa kanya. Isa siyang babaeng nasa edad 30, may manipis na belo sa kalahati ng kanyang mukha, ngunit hindi niya maitago ang kanyang kagwapuhan. At dahil sa taas ng kanyang cultivation, mas lalo pa itong nakakuha ng respeto. Habang naglalakad siya ng magaan, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Darcy. Iniunat niya ang isang maliit na daliri at tinapik ang noo ni Darcy. Pumasok si Yuan Chi sa katawan ni Darcy at pinanginag ito, habang inaalis din ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Ano, nasaan ako? Naguguluhan na lumingon si Darcy sa paligid, ngunit nang makita niya si Ethan, bumalik ang lahat sa isang samot-saring mga imahe. Napaiyak siya sa gulat at namula ang kanyang mukha. Paano ko nagawa yun? Hanggal na bata, hindi mo nga alam kung kailan ka niloko. Umiling ang babaeng nakaasol, pagkatapos ay tumingin ng mabilis kay Ethan. Kapatid, kung determinado kang habulin ang babae ni Drifting Flowers Edifice, pwede mo silang habulin gamit ang iyong mga kasanayan. Pero hindi ba't sa tingin mo ay nakakahiya at kasuklam-suklam ang paggamit ng bewitching whispers? Pinuri siya ni Ethan sa kanyang puso, napakamaunawain niya. Ang mga nakakaakit na bulong ay nakakaapekto sa isip ng isang tao kaya't maaaring akayin ng gumagamit ang kanyang mga biktima na gawin ang anumang gusto nila. Ganito kadaling nahawakan ni Ethan si Darcy. Ang maliit na trick na ito ay hindi sikretong kasanayan ng isang demonic cultivator, ngunit walang sino man ang maaaring gumamit nito. Una sa lahat, ang kaluluwa ng gumagamit ay kailangang malakas, na siyang dahilan kung bakit hindi ito magagamit ng karamihan sa mga demonic cultivator sa ilalim ng Profound Heaven stage. At dahil limitado ang kapangyarihan ng kasanayang ito, karamihan sa mga demonic cultivator ay hindi nagsanay na gamitin ito. Kaya naman, kakaunti lamang ang mga taong nakakaalam ng bewitching whispers. Gayunpaman, narito ang isang babae na alam ang epekto nito. Ngumisi si Ethan, ginang, wala po akong balak habulin si Miss Darcy. Ito ay para lamang sa pagbibigay sa kanya ng leksyon. Senior tita, huwag mong pakinggan ang batang ito. Nangahas siyang ipahiya ako at minamaliit ang Drifting Flowers Edifice. Nagngingit-ngit si Darcy habang naaalala ang iskandalong kinasangkutan niya. Maging ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gayunpaman, malamig siyang tiningnan ng babaeng asul at sumigaw, tumahimik ka, hindi ka pa ba nagsasawa sa pagpapahiya sa sarili mo? Pagkatapos ay humarap kay Ethan, matagal na sana kitang nilagay sa lugar mo kung hindi lang dahil alam mong may mabuting dahilan ka sa paggamit ng malaswang kasanayang iyon para akitin ang isang babae sa Drifting Flower City. Pagkatapos ay ibinaling ng babae ang kanyang atensyon kay Wena at humingi ng tawad, binibini, si Darcy ay naspoil ng kanyang amo. Sisiguraduhin kong parurusahan ko siya. Huwag mo sanang ipagdamot iyon. Hindi ko kailanman gagawin. Nagulat si Wena. Ngumiti ang babaeng nakaasol habang lumilipad, at dalawang laso ang tumama kina Darcy at sa walang malay na si Thomas. Ngunit hindi nakalimutan ni Darcy na titigan ng may pagkamuhi si Ethan. Pero walang pakialam si Ethan, iniisip niya ang huling maikling tingin ng babaeng asol sa kanya.
Dahil sa malakas na kaluluwa ni Ethan, naramdaman niya ito. Nalaman ko lang ba? Kumunat ang noo ni Ethan habang pinapanood siyang umalis. Kapatid. Dumating si Michael, dala ang iba pa kay Ethan upang magpasalamat. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, nadungisan na sana ang pangalan ng angkan ng Dalton. Naku, wala sa mga nasasakupan ng 7 bahay ang ligtas na magtagal. Kuya Song, salamat. Hinigpitin ni Wena ang manipis na damit sa kanyang katawan at nahihiyang nagsalita. Hindi pinansin ni Ethan ang alinman sa mga ito, at nakasimangot na nagsalita, Bro Dalton, sino siya? Seryoso ang tono ni Michael, ang unang overseer ng Drifting Flowers Edifice, ang Irene Queen ng Iris Edifice. Ha! Napakaswerte naman at ang nakilala namin ay ang Iris Overseer. Magalang at mabait siya. Kilala siyang hindi nangungutya sa mga angkan at iba pang mga disipulo. Pero kung si Peony Overseer iyon, dahil sa pabago-bago niyang personalidad, ibinuhos niya sa atin ang kanyang galit. Nakikita ko, dahil sa kanyang paglilinang, hindi nakakapagtaka na isa siyang tagapangasiwa. Huminga ng malalim si Ethan at pinunit ang laso. Bro, paano ka naging malakas? Iyon ang laso ni Iris Overseer na puno ng kanyang yuan chi. Paano ka nakatakas doon? Pinagmasdan ni Michael si Ethan na parang nakakakita ng halimaw, pakiramdam ko ay hindi nakita kilala. Tumawa si Ethan at kumaway, at kumuha ng isang maliit na bote, ang angkan ng Song ay pangatlo, pero may kanya-kanyang paraan tayo. Tingnan mo, ito ang ating body tempering pill. Dahil dito kaya malakas ang katawan ko. Parang. Ang body tempering pill ay isang 4th grade pill lamang. Hindi ito sapat na kahanga-hanga para maging mas malakas ka pa kaysa sa isang 7th-layer bone tempering cultivator at makatakas sa restriction ng isang profound heaven expert. Nanatiling walang emosyon ang ekspresyon ni Michael. Ngumiti si Ethan, hindi ito magiging isang lihim na pamamaraan ng angkan ng Song kung may makakapagpapino nito. Sa tingin mo ba ay sasali ako sa 100 pill meeting kung hindi dahil dito? Nagsisimula ng maniwala si Michael sa kanya matapos marinig si Ethan na patuloy na pinupuri ang tableta. Pero ang hindi nila alam ay mga kasinungalingan lamang na ginawa ni Ethan. Samantala, si Ethan ay nakaramdam ng inis. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya ibinunyag ni Irene Queen kung alam naman niya kung sino siya. Humingi ba siya ng tulong sa pag-aakalang hindi niya ito matatalo? Kung ganoon nga, mas magiging mapanganib ang pananatili rito. Maaaring humihingi siya ng suporta. Natatarantang sabi ni Ethan, Bro Dalton, may mga importanteng bagay akong kailangang asikasuhin. Mag-usap tayo sa susunod. Hay nako, hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos, paano? Pero bago pa man siya matapos magsalita, ilang metro na ang layo ni Ethan at ikinakaway ang kamay habang paalis. Nagulat si Michael ngunit bumantong hininga sa huli, si Bro Song ay tunay na angkop para sa asawa. Wena, malamang ay pinagsisisihan mo na ang iyong pagtanggi ngayon. Kapatid. Inikat ni Wena ang kanyang mga mata, ngunit sumilip pa rin kay Ethan ng may malinaw at puno ng emosyon na mga mata. Samantala, sa Drifting Flowers Edifice, sa guest hall. Isang kaakit-akit at kaakit-akit na babaeng nakapula ang nakaupo sa sala. Nakasuot siya ng manipis na belo na natatakpan ang kanyang pinakatampok na mga katangian. Ngunit hindi nito maitago ang apoy sa kanyang mga mata na kayang pumukaw sa pinakamalamig na puso. Isa siyang tunay na lobo. Sa kaliwa niya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mas maputi pa ang mga kamay kaysa sa kanya. Hinahaplos nito ang kanyang balbas, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa bawat kurba ng kanyang katawan. Umikot ang mga mata ng babaeng nakapula at ngumiti, Elder Lin, may suot ba ako? Ubo, nagbibiro lang siguro ang tagapangasiwa ng Peony. Nagkunwaring ubo ang matanda at nagpakita ng nahihiyang ngiti, hindi ko maiwasang magtaka, bakit wala ang mataas na Panginoon ng edipisyo at ang tagapangasiwa ng Peony ang sumasalubong sa akin. Hihihi, hindi ba nasisiyahan sa akin si Elder Lin? Iminulat ng babae ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Halos nakawin ng kanyang kilos ang kaluluwa ng matanda, nahirapan siyang sumagot, si Peony Overseer ay napakamaalalahanin at mabait, at, hahaha. Humph, pumunta ako rito para sumali sa 100 pill meeting, hindi para makita kayong maglandian.
Isang galit na ungol ang nagmula sa kanan ni PNE Overseer, isang matandang may pulang buhok, dahil hindi pa nagsisimula ang pulong, aalis na ako. May mga importante akong aasikasuhin. Ikalimang elder ng Hell Valley, bakit ka ba nababalisa? Ngumiti ang PNE Overseer, magsisimula ang pagpupulong ayon sa utos ng Edifice Lord. Hindi pa nagtitipon ang mga malalaking bahay, kaya natural lamang na magtagal pa ito. PNE Overseer, huwag mong pakinggan ang reklamo ng matandang kambing na ito. Nitong mga nakaraang araw, inagaw ng isang simpleng batang lalaki ang 3 elder sa Hell Valley. Nawalan na sila ng kredibilidad, kaya paano sila magkakaroon ng pasensya para lumahok sa 100-pill meeting? Sa ngayon, ang ikalimang elder ay malamang nag-iisip ng bago at mapanlikhang mga paraan para patayin ng buhay ang lalaking iyon. O baka naman ang pagkabalisa na malagay sa panganib ang kanyang kawawang matandang buhay ay nagpahirap sa kanya ng husto kaya't halos mapatalon siya sa kanyang pagtulog. Siguradong pahirap ito, hahaha. Zitharlin, umalis ka na. Ilang elder kaya ang mawawala kay Mary Woods kung makasalubong nila ang batang yon? Hinampis ng ikalimang elder ang mesa at tinitigan ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Tumayo rin si Zithar at gumanti ng isang matalim na tingin ng walang takot, gusto mong lumaban. Ang kanilang kapangyarihan ay lubos na naipakita at ang mga kislap ay maaaring lumipad anumang oras. Pero naputol ng tawanan ang kanilang pagtitigan, hahaha, ang ingay. Kung gusto niyong lumaban, isama niyo ako. 76. Ang mga salitang iyon ay sinabi ng isang lalaking nakasuot ng berdeng roba na pumasok sa bulwagan ng mga bisita. Berde ang buhok niya, berde ang mga mata niya, at maging ang balbas niya ay berde, na nagpipinta ng kakaibang imahe. May nakasabit na lilang gourd sa kanyang baywang. Ang kanyang hitsura ay naging dahilan upang magpakita ng respeto sina Elder Lin at ang ikalimang elder. Guro, napakagaling mo talaga. Kahit ang Hell Valley at Mary Woods ay hindi nang ahas na magsalita sa harap mo, hahaha. Isang binata na nasa edad 20 ang sumunod sa likuran ng nakatatanda, nasa peak bone tempering stage na siya. Gayunpaman, ang tono niya ay kulang sa respeto at kilos na dapat taglayin kapag nakikipag-usap sa 3 iba pang taong naroon. Namutla ang mga mukha ng 3, unti-unting tumataas ang kanilang galit, ngunit pinigilan nila ang kanilang mga dila. Tiyak na magugulat ang sinuman sa eksenang ito. 3 eksperto ng Profound Heaven ang kinutya ng isang tuta ng bone tempering. At hindi man lang sila gumanti, kahit na bastos ang tono. Ang ikalimang elder, na kilala sa kanyang mabilis na pag-init ng ulo, ay tahimik din. Isang eksena na kahit ang kanyang mga disipulo ay mahihirapang isipin. Elder yan? Dapat mong pag-isipan ang disipulo mo, mukhang wala siyang magandang asal. Ganito ba magsalita ang isang nakababata sa kanyang mga nakatatanda? Malungkot na sabi ng ikalimang nakatatanda. Gayunpaman, hinaplos ng nakaberdeng matanda ang kanyang balbas ng nakangiti, ikalimang nakatatanda ng Hell Valley, bakit ka makikipagtalo sa isang bata? Hindi yun nababagay sa iyong katayuan, hahaha. Tama, hindi ka naman talaga umaarte na dapat ay isang senior. Kaya, bakit kita dapat tretuhin na parang isa? May bahid ng pangungutya ang matapang na boses ng binata. Nanginig ang ikalimang nakatatanda at namula ang kanyang mukha, nangangati na gustong-gusto niyang tanggalin ang ulo ng hanggal na ito sa kanyang katawan. Ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang galit at muling kinuyam ang kanyang mga kamao. Sa isang bitik, isang piraso ng mesa ang natunaw. Pinagmasdan ni Zithar ang galit ng ikalimang elder at palihim na bumantong hininga. May pag-aalinlangan siyang tiningnan ng elder na nakaberde habang pinipilit niyang tumawa, ahaha, hindi ko akalain na ang ganitong kaliit na pagpupulong ay magbubuklod sa 4 sa 7 bahay. Dahil dadalo si elder yan, magiging maayos ang takbo ng pagpupulong. Hihihi? Zithar? Hindi mo na kailangang magkunwari. Alam kong wala sa inyo ang nakakakita sa akin ng harapan. Pero sino ang nagsabi sa iyo na pangalanan ito bilang 100-pill meeting? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ito sa pangalang 100-pill, kung ako, si Vicious Pill King, ay hindi dadalo? Hindi binigyan ng kahit anong respeto ng nakaberdeng matanda si Zithar at kinutya pa siya hanggang sa puntong tumalikod na si Zithar. Galit na galit si PNE Overseer, ngunit sa ibabaw ng kanyang galit ay naroon ang isang malalim at nag-aalab na puot. Elder Sam,
sabi ng PNE Overseer, mukhang hindi pa iniimbitahan ng Drifting Flowers Edifice ang Peking Hall. Kaya bakit mo kami binigyan ng hindi mo inaasahan na presensya? Hahaha, tagapangasiwa ng PNE, ang init mo pa rin gaya ng dati. Habang kumikislap ang berde niyang mga mata, sumanghel si Sam, sa Imperyong Titans, maaari akong pumunta kahit saan ko gusto nang walang sino man ang nangangahas na kumalaban sa akin. Ngayong nandito na ako sa iyong Drifting Flower City, palalayasin mo na ba ako? Ikaw. Handa na sana siyang umatake, ngunit pinigilan siya ni Zithar, tagapangasiwa ng PNE, kumalma ka. Maingat na tinitigan si Sam, bumantong hininga si Zithar habang tinitignan siya, bago dumating ang Edifice Lord, mag-ingat ka sa pagbabago ng sitwasyon. Sumanghel si PNE Overseer, tinalikuran ang kanyang katawan, na nagpagan sa pag-aalala ni Zithar. Hahaha, parang dalaga ang tagapangasiwa ng PNE, napakasama ng ugali. Kaya, nakapagtataka ako kung paano ka pa naging tagapangasiwa. Ginoo, tama ka. Walang magagawa ang isang grupo ng mga taong walang kwenta. Ang Drifting Flowers Edifice ang pinakamasama sa 7 bahay sa ngayon, pangungutya ng binata. Matalim na umikot ang mga mata ng tatlo. Masyadong arrogant ang mabisyo na hari ng pil at minamaliit ng kanyang disipulo ang sinumang makita niya. Naputol ang kanilang palakaibigang pag-uusap nang may marinig na ingay mula sa labas ng pinto. Kapatid, ang Drifting Flowers Edifice ay maaaring puro babae lamang ang mayroon, ngunit ito ay matatag na nakatayo sa Imperyong Titan sa loob ng 1 milenyo. Mayroon itong sariling mga prinsipyo, hindi ito isang bagay na maaaring punahin ni Newman. Isang dilag na nakaasol ang lumutang papasok, ang Iris Overseer, si Irene Queen. Senior sister, nakabalik ka na. Sigaw ni PNE Overseer, na nakabawi ng kanyang kumpiyansa, saan ka nagpunta? May isang taong pumapasok nang hindi iniimbitahan at wala akong kapangyarihang pigilan sila. Naningkit ang mga mata ng PNE Overseer kay Sam ngunit ngumiti lamang si Irene Queen, hindi ba dapat ikaw ang mag-alaga sa iyong mahalagang disipulo? Minsan ko nang sinabi sa iyo na palakihin ng mas mabuti ang iyong disipulo, hindi para masira ang reputasyon ng Drifting Flowers Edifice. Sino ang nasaktan niya? Umiling si Irene Queen at pumalakpak. 2 babaeng disipulo ang nagdala kay Darcy na nakabalot pa rin sa asol na laso. Dahil sa kanyang hubog ng katawan, nakuha niya ang nag-aalab na tingin ng binata. Pagkatapos, 2 pang disipulo ang nagdala ng walang malay na si Thomas. Thomas. Tumalon si Zithar sa tabi niya, pagkatapos ay napuno ng nakamamatay na pagnanasa ang kanyang tingin, sino ang nanakit sa kanya. Pinutol siya ng binata bago pa siya makasagot, guro, malala ba ang pinsala ng batang iyon? Hihihi, mahinahon naman yan. Kung hindi patay, pailay. Talagang walang pagpipigil ang salarin. Natutuwa si Sam sa kasawian ng iba. Tumawa ng may pangungutya ang binata, hindi man lang kayang tumanggap ng tama ang disipulo ni Mary Woods. At hindi rin naiiba ang kanyang Panginoon. Nagngalit si Zithar, at tinitigan ang binata. Ngumiti si Irene Queen, mali ang nakababatang kapatid. Ang nakilala niya ay isang mas batang lalaki, na ang lakas ay higit pa sa lahat ng mga henyong disipulo ng 7 bahay. Ang nakababatang kapatid ay disipulo ni Elder Yan, ngunit kahit ikaw ay makakaranas ng parehong kapalaran. Kumunat ang noo ng binata, puno ng pagsaway. Lihim na ngumiti si Irene Queen. Nakatatanda kong kapatid, bakit hindi mo siya dinala? Mas malakas ba siya kaysa sa iyo? Biglang sabi ni PNE Overseer. Umiling si Irene Queen at sinabing, maaaring hindi, pero alam mo naman kung ano ako, na hindi nakikialam sa mga gawain ng iba. Kung may manggulo sa disipulo ko, makikialam ako, pero... Bumantong hininga si Irene Queen habang nakatingin kay Darcy, Darcy, magpaliwanag ka. At maging tapat ka. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Opo, tiyahin na nakatatandang babae. Humagulgol na tumango si Darcy, saka muling ikinwento ang mga pangyayari. Bumantong hininga ang mga tao roon sa conclusion. Hindi para sa napahiya na ang kanang Dalton, dahil wala ni isa sa 7 bahay ay pakialam sa mga taong ito. Itinuring silang mga alipin sa kanilang paningin. At ang kanilang mga disipulo ay may parehong pag-iisip. Ang ilan ay maaaring mas malupit pa kaysa kay Darcy. Dahil lamang sa mga paghihigpit ng Drifting Flowers Edifice sa kanilang mga disipulo kaya sila mas naging mapigil.
Ang nasa isip ng lahat ay ang ginawa ni Ethan. Hindi lamang niya tinapos ang kahihiyang natanggap ng angkan ng Dalton, kundi ibinalik din niya ang kahihiyang iyon kay Darcy at sa kasintahan nito. Gamit ang isang napakalupit na pamamaraan. Hindi maiwasan ng ikalimang elder na iugnay siya sa isang pamilyar na figure. Hindi ba't ang mga kilos niya ay katulad ng kay Ethan na pumatay sa ikapitong elder? Hinaplos niya ang kanyang balbas habang sinasabi, hahaha, anong problema sa Imperyong Titans? Dahil si Ethan ang pinagmulan, marami pang nagsisimulang maliitin ang pitong bahay, paulit-ulit na sinasalakay ang ating mga disipulo. Kung hindi natin sila mapipigilan, walang matatakot sa atin. Hihihi, hindi ba't dahil lahat ng ito sa kawalan ng kakayahan ng Hell Valley? Hindi mo pa rin nahahanap ang walang hiyang batang iyon. Pinapasama mo ang tingin sa amin, sa 6 na iba pang bahay. Pangungutya ni Sam. Hindi nagalit ang ikalimang elder habang lumingon sa binata sa likuran niya ng nakangiti, oo, kasalanan natin lahat yan. Pero para sa isang elder na makialam sa alitan ng isang disipulo, hindi ba't mas nakakahiya? Zithar, sayang at hindi ka nagdala ng ibang disipulo para maghayganti para kay Thomas at iligtas ang reputasyon ng babaeng Darcy na yan. Tumalon ang binata sa harap ni Darcy bago pa makasagot si Zithar, at hinawakan ang braso nito, sumama ka sa akin, ipaghihiganti kita. At sa maikling deklarasyon yon, umalis na ang dalawa, dahilan para magpakita ng malawak na ngiti ang ikalimang elder. Walang hiya. Walang modo ang batang yan. Hindi niya pa nga ako pinansin at kinuha pa ang disipulo ko. Nanginginig ang labi ni Peony Overseer sa galit. Ikinumpas ni Sam ang kanyang kamay habang naglalakad palayo, hahaha, sa mundong ito, ang kapalaran ng isang babae ay mapunta sa mga bisig ng isang lalaki. Hindi sana tatagal ng ganito katagal ang Drifting Flowers edifice kung wala ito. Nang makaalis si Sam, nanlaki ang mga mata ng ikalimang matanda nang siya rin ang nagkusang umalis. Siguro naramdaman din ito ng matandang hanggal na iyon. Nalito ang tagapangasiwa ng Peony, bakit umaalis ang lahat? Kumunat ang noo ni Zithar, habang matalim na nakatingin kay Irene Queen, Iris Overseer, sigurado ka bang ang manggugulo ay hindi ang demonyong si Ethan? Ano? Tagahanga siya ni Kindstone. Biglang sabi ni Peony Overseer. Nagliwanag ang mga mata ni Irene Queen, hindi ako sigurado. Ang bata ay mahusay, ngunit hindi sapat para patayin ang mga eksperto ng Profound Heaven. Baka nagkukunwari lang siya. Tumawa si Zithar, naiintindihan ko na ngayon kung bakit kahit si Vicious Pilking ay naiinip na manood ng laban. Kung siya talaga si Ethan, parang patay na ang disipulo niya. Sa oras na iyon, gagawa ng hakbang si Sam. Gayunpaman, may malabong kurba ang kanyang mga labi. Tinapos ni Irene Queen ang pagsasalita, hindi malinaw kung kayang pumatay ni Ethan ang isang lalaking mas masama pa kay Ricky. Tutal, may dahilan kung bakit siya tinatawag na Vicious Pilking. Tumanggaw si Zithar habang bumubulong, sana siya si Ethan. 77. Sa ilalim ng mahinang sinag ng takip silim, mag-isang naglalakad si Ethan sa lungsod. Tila panatag siya, ngunit ang kanyang isipan ay paspusang nagtatrabaho. Ikinakalat niya ang kanyang kaluluwa sa kanyang paligid para sa layunin ng pagtuklas. Ngunit, pagkatapos ng mahabang panahon, walang ekspertong lumitaw. Siguro masyado lang akong nagpapakatotoo dito. Siguro hindi naman talaga ako nahuhumaling. Bulong ni Ethan. Habang naglalakad siya, napadpad siya sa isang kalye na may mga sira-sirang gusali. Ang lugar na ito ay tahanan ng mga taong tulad ni Ethan, iyong mga mula sa mga mababang uri ng angkan. Hoy, lugar ko ito, ilabas mo ang mga gamit mo rito. Tumigil ka nga, nauna ako. Ano ang sa iyo? Umalis ka na. Bata, ang lakas ng loob mong sagutin itong batang Panginoon. Kilala mo ba ako? Hay nako, bakit naman may mag-aalala? Kung akala mo magaling ka, paano ka napunta rito? Ang mga pangyayaring ito ay naganap kahit saan, ang mga angkan na nasa ikatlong antas ay nag-aangkin ng isang bagong tirahan bilang kanila. Ito ay isang lugar kung saan ang mahihina ay hinahamak. Gayunpaman, sa kabalintunaan, maging ang mga mahihinang ito, na itinapon sa tambakan ng basurahan na ito, ay nag-aaway-away sa isa't isa. Nako, kawawa naman ang grupo nila. Kaya nga walang kwenta ang mga third-class clan at nararapat lang na mapasama sa mga slum.
Nagsalita si Ethan sa matigas na boses, hindi na sila pinansin. Naglakad pa siya papasok at nakitang ang mga sirang gusali sa magkabilang panig ay nasakop na. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may puot, natatakot na baka gusto niya silang awayin tungkol sa kanilang matutuluyan. Parang pangkaraniwan lang ito rito. Napangisi si Ethan, ang bawat kilos niya ay para lamang sa sarili niyang mga layunin. Nag-aaway sila para sa isang bahay na kaiya-hiya para sa kanya. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang bakanteng lugar habang siya ay naglilibot. Kailangan ko pa bang makipaglaban para sa isang kama? Mas mabuting gawin kong bubong ang langit. Biglang natigilan si Ethan. Pinagmasdan niya ang bahay sa harap niya ng may pag-aalinlangan, pagkatapos ay tiningnan niya ng kakaiba ang mga tao sa paligid. Sa dulo ng hanay ng mga lumang bahay, may isang gusali na mukhang mas maayos naman, ngunit walang nakatira rito. Dahil sa sobrang ingay ng mga tao kanina, ngayon ay wala ng senyales ng kahit sino sa paligid. Nakasimangot siyang humarap sa mga taong nag-aaway ng may pag-aalinlangan, bakit kayo nag-aaway ng walang kabuluhan? Hindi ba ninyo nakikita ang bahay na walang laman? Humph! Ikaw ang tanga. Kung gusto mong mamatay, sige lang. May mabilis na nangutya. Naguluhan si Ethan. Ngunit may isang lalaking nagmagandang loob na nagpayo, kapatid, maaari kang tumuloy sa bahay ko kung gusto mo. Maglalaan ako ng lugar para sa iyo, pero huwag kang tumuntong doon. Bakit? Bumantong hininga ang lalaki, bago ka lang dito kaya hindi mo alam. Ang may-ari ay isang babaeng may sakit, ang katawan ay puno ng sakit. Marami ang hindi pinansin ang babalang ito at piniling tumira doon. Kahit na malayo sila sa kanya, sa likod ng bahay, lahat sila ay namatay pagkalipas ng 3 araw. Oo, kahit ang mga pulubi ay hindi titira roon. At dahil sa kakulangan ng espasyo sa lungsod ng mga naanod na bulaklak habang papalapit ang pulong ng 100 pil, ipinadala kami sa tambakan ng basurahan na ito. Naku, hindi ba't ang edipisyo ng mga naanod na bulaklak ang namumuno rito? Bakit hindi na lang nila patayin ang babaeng ito ng tuluyan? Ngumuso si Ethan sa loob. Kung ang babaeng iyon ay may sakit, kailangan niya makita mismo iyon. Nakatayo kayong lahat sa labas at walang tigil sa pag-iyak. Wala ni isa sa inyo ang nangangahas kumilos at gusto pa ring magpadala ng iba para patayin siya. Malinaw kung sino ang tunay na mga salot. Hindi pinansin ang walang kabuluhang usapan, at dumiretso si Ethan papunta roon habang nakatingin ang lahat. Kapatid, may gusto ka bang mamatay? Walang hanggan ang buhay ko. Tinawag siya ni Ethan paalis. Sinalat manonilason, habang pinakikinggan ito ng ibang tao ng may pagkabalisa, wala siyang inaalala. Kayang tanggapin ni Demon Transformation Art ang kahit ano sa mundong ito, kahit ang sakit na ito. Habang papalapit siya sa salot na distritong ito, lalong lumalamig ang paligid. Dahil dito, kumunat ang noo ni Ethan. Wala siyang nakitang salot dito, kundi mga abnormal na pagbabago na maaari lamang mangyari mula sa isang hanay. Sino ang nandyan? Sinundan ni Ethan ang sigaw at nakita ang isang batang babae sa harap ng isang sirang bahay na nakasuot ng magaspang na tela at nakatitig sa kanya. Maaaring nakasuot ang batang babae ng magaspang na lino, natatakpan ang kanyang anyo at mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nabigla kay Ethan. Sumusumpa siya ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang mga matang iyon sa tanang buhay niya. Ang ganda ng mga mata. Paghanga ni Ethan. Mas namula ang mga pisngi ng dalaga. Bahagyang bumaba ang tingin niya pero nanatili pa rin ang lamig, sino ka? Sino ang nagsabi sa iyong pwede kang pumasok? Ako si Ken ng Night Rain City, darating dito para sa 100 pil meeting. Dahil sa pagiging third-rate clan ko, dito lang ako pwedeng manatili. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, nakangiti na parang isang ginoo. Kumunat ang noo ng dalaga, at mariin ang kanyang tono. Kung gayon, tumira ka sa ibang bahay, hindi ka ba natatakot mamatay sa pagpunta rito? Naniniwala akong hindi mahalaga ang kamatayan. Nakita ko kung gaano ka makasarili at kasuklam-suklam ang kinikilos ng mga tao rito at hindi ko makilala ang mga taong iyon bilang aking mga kapitbahay. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa payapang lugar na ito.
Tumigil ka nga sa pagsisinungaling, akala ko ba maniniwala akong sophisticado ka? Bamantong hininga siya. Walang magawa, si Ethan ay nagmukhang lungkot, ginang, magtatapat po ako. Lahat ng mga tao rito ay mas malakas kaysa sa akin at hindi ko sila matatalo. Kung itatapon mo ako, mamamatay ako sa kanilang mga kamay. Dahil sa matibay na argumento, tumango ang ginang, medyo naniwala. Ngunit mabilis na nagpalit ng tono si Ethan na ikinagulat niya at nagdulot ng pagdududa. Lumamig ang kanyang tono nang magtanong, natatakot kang bugbugin hanggang mamatay pero hindi ka takot sa akin. Kilala mo ba ako? Oo naman, syempre oo. Umiling si Ethan, narinig ko silang nagsabing may babaeng salot dito, malamang ikaw ang tinutukoy niyan. Pero mas gugustuhin ko pang magkasakit kaysa mamatay. Gaya ng sabi nila, dapat hayaang gumala ng malaya ang isang bulaklak. Tumahimik ka, huwag mo akong subukang pagkunwariin. Napasinghap ang ginang, habang paikot-ikot ang mga mata at nag-iisip. Itinuro niya ang kanyang puting daliri sa isang sirang bahay, matulog ka dyan, pero huwag kang maglalakad sa labas tuwing gabi, kung hindi ay mamamatay ka. Opo, binibini, pangako. Tumangaw si Ethan at nang tumangala siya, wala na ito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang mapangutsyang tingin ay napalitan na ngayon ng malamig na tingin. Hindi ko maaninag ang kanyang cultivation. Naabot na ba niya ang radiant stage? O baka isa siyang ordinaryong tao? Pero paano magiging ganito ang tono ng isang ordinaryong tao sa harap ng isang eksperto sa bone tempering? Humph, nakakatuwa naman. Ngumisi si Ethan at pumasok sa bahay, may plano ka siguro dahil pinagbabawalan mo akong lumabas sa gabi. Kung gayon, aalamin ko kung ano ang itinatago mo. Nagpunta si Ethan upang magnilay. Lumipas ang oras at ang gabi ay nagbalot ng kadiliman sa mga slum. Biglang may damaloy na alon mula sa mga slum, kasunod ang biglaang pagbaba ng temperatura. Nanginig si Ethan at bumulong, tama ako, isa itong array. Kumislap ang kanyang kamay at ibinunyag ang isang maliit na bote. Naglalaman ito ng parehong tabletang ginamit niya sa Beastland Mountain Range, isang energy concealing peel. Whoosh! Swoosh! Inihagis ito ni Ethan sa ere at isang kislap ng pula ang lumabas mula sa kanyang katawan at nilunok ito. Napangiti ng mapang-akit si Ethan dahil sa mala-ethereal na blood infant. Kahit ang isang radiant stage ay hindi na ito mahanap ngayong nakina nito ang tabletang iyon. Sige. Dumaan si Blood Infant sa mga pader at lumipad papasok sa mga slum, at narating ang pinakamalayong lugar. Ang lugar na iyon ay sira-sira, mga guho na bumubuo ng kakaibang hanay. Ang babae ay umupo ng tuwid sa gitna nito, malalim na nagmumuni-muni. Ang maliwanag na liwanag ng buwan, kasama ang matinding lamig nito, ay pumasok sa loob ng hanay pagkatapos ay sa kanyang katawan, habang ang natitira ay nagpapalamig sa mga slum. Sa bawat sinag ng kapangyarihan mula sa liwanag ng buwan na kanyang natatamaan, ang kanyang katawan ay nagiging makintab na patong ng yelo. Pagkatapos, isang berdeng kislap mula sa kanyang noo ang tumagos sa yelo at unti-unting naglalaho. Sa bawat pagkakataong nangyari iyon, nanginginig ang mga talukap ng babae, na parang sa sobrang sakit. Array ng ikatlong baitang, isang array ng buwan. Bumantong hininga si Ethan at binawi ang Blood Infant. Naunawaan na niya ngayon kung bakit namatay ang mga naunang tao. Inakala niyang dahil ito sa kasuklam-suklam na gawain ng babaeng may salot o sa kanyang sakit. Ngunit nang makita niya ito, nalaman niyang hindi iyon ang dahilan. Ginagamot lamang niya ang kanyang sarili. Lumapit sa kanya ang mga ignorante at ang enerhiyang yin ng liwanag ng buwan ay sumire sa kanilang mga meridian at ang pinsalang iyon ang siyang pumatay sa kanila kalaunan. Ang Munari ay nagpapahintulot sa isang tao na sumipsip ng yin ng buwan at maglinang, ngunit ang paggugol ng masyadong maraming oras dito ay makakasira sa panloob na balanse ng isang tao. Gayunpaman, ang babaeng ito na may masamang hangarin ay walang balak na maglinang, ginagamit lamang niya ang yin ng buwan upang sugpuin ang lason sa loob niya. Sa kasamaang palad, hindi ito naging walang epekto. Habang nagtitipon ng yin sa loob, magsisimulang lumala ang kanyang mga meridian at balang araw, magiging pile siya.
Habang mas sinusubukan niyang pigilan ang lason, mas magiging marahas ito kapag hindi na niya ito mapigilan. Maaari pa nga nitong kitilin ang buhay niya. Ang ganitong eksena ay naging dahilan upang maging ang dakilang tagapagtatanim ng demonyo, si Ethan, ay makaramdam ng awa para sa ginang. Anong lason ang nakamamatay kaya nangangailangan ng ganitong matinding paraan upang sugpuin ito? 78. Sa unang sinag ng bukang liwayway, nagtago ang buwan sa likod ng kagubatan habang sumisikat ang araw upang kunin ang tamang lugar nito sa kalangitan. Sa liwanag nito, natunaw ang yelo sa babaeng may salot. Minulat ng ginang ang kanyang mga mata at bumaantong hininga sa pagod. Binibini. Isang sigaw ng pagkagulat ang narinig ni Ethan, hawak ang mga prutas sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa kanya. Tumayo ng mabilis ang babaeng salot at iwinagayway ang mga dahon upang matakpan ang hanay. Pagkatapos ay matalim niyang tiningnan si Ethan, hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang gumala? Anong ginagawa mo rito? Binibini. Wala kang sinabing kahit ano tungkol sa paglabas mo sa araw na to. Umakto si Ethan na walang pakialam sa hanay sa ilalim niya, at itinuro ang langit ng walang muwang. Natigilan ang babaeng salot, pagkatapos ay namula. Pinagsabihan niya, kung mananatili kayo sa lugar na ito, dapat kayong manatili sa inyong mga tuluyan, kahit buong araw. Kung hindi ay palalayasin kita. Nanginig si Ethan sa matinding kawalan ng katarungang nangyari sa kanya. Yumuko siya at naglakad palayo ng may pagsisisi. Ngunit pagkatapos ay tumalikod siya upang iwan ang mga prutas sa harap ng babae. Binibini, medyo mapatla ang kutis mo kaya pinili ko ito kaninang umaga, pakikuha na lang po. At salamat po sa pagpapatira ninyo sa akin. Bumaantong hininga si Ethan at naglakad palayo. Nagpakita siya na parang isa siyang partikular na malungkot na tao, puno ng kalungkutan na dumanas ng kaunting kawalan ng katarungan. Humarap ang babae mula sa kanya patungo sa mga prutas at lumaambot ang puso nito, at pumitas ng isa. Nakatalikod si Ethan sa kanya ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagbibigay sa kanya ng buong kaalaman sa bawat galaw nito. Nagpakawala siya ng isang mapanlinlang na ngiti. Hanggat pumitas siya ng kahit isang prutas, patunay ito na nakagawa na siya ng malaking tagumpay sa puso niya. Sunod, kailangan niyang manatili sa kanya hanggat maaari upang malaman ang lason na sumumpa sa kanya. May manipis na linya sa pagitan ng makajos na gamot at ng kasuklam-suklam na lason. Dahil hindi pa nagsisimula ang 100-pill meeting, wala siyang ideya kung saan hahanapin ang mga bihirang sangkap. Dahil may oras siya, sino ang mag-aakala na may makukuha siya sa paglapit sa babaeng salot na ito? Hihihi. Ang mga babae ang pinakamagaling manloloko at, sa kabalintunaan, sila ang pinakamadaling puntiryahin. Napatawa si Ethan sa loob-loob niya habang papalayo sa paningin niya. Tanghali. Ginagawa ng babaeng salot ang kanyang karaniwang gawain, nakaupo ng tuwid sa isang bato, hinihigop ang sikat ng araw ng paisa-isa. Isang biglaang ingay ang tumusok sa kanyang mga tainga, na gumugulo sa kanyang panloob na kapayapaan. Taglay ang nagliliyab na mga mata, naglakad siya patungo sa pinagmumulan. Pinanood niya ang isang grupo ng mga tao na nagbubulungan, patayin siya, bugbugin ang bastos na lalaking iyon hanggang sa mamatay. Lumapit siya ng may pag-aalinlangan at nasaksihan ang pakikipagbuno ni Ethan sa isang matipunong eksperto sa third-layer bone tempering. Umiling siya at handa nang umalis, ngunit sumigaw si Ethan ng buong lakas, hindi ko hahayaang insultuhan mo siya. Mabuti siyang tao. Loko ka. Ang babaeng salot na yan ay nakapatay na ng maraming tao at nangangahas ka pa rin kumampi sa kanya. Isang sampal ang ibinato ng matipunong lalaking kinakalaban niya. Ngunit si Ethan ay matigas ang ulo na parang mula. Siya ay kinutya, pinagmalupitin, at pinahiya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman nawala ng gana na lumaban. Matagal na siyang nakatira rito simula nang bigla kang pumasok. Bago iyon, may mga taong namamatay sa ewan, at sinisiraan niyo ang babae. Maituturing mo pa bang lalaki ang sarili mo? Hoy, ang batang ito ang nagtatanong niyan. Patayin mo siya. Oo. Ang pagpapabiye sa kanya ay mag-aanyaya ng kapahamakan sa atin. Katulad lang siya ng babaeng salot na iyon, na gustong patayin tayong lahat.
Pero bago niya tayo patayin, kailangan muna natin siyang patayin. Patayin, patayin. Nagsimulang sumigaw ang mga tao na parang mga baliw. Nanginig ang babaeng salot nang makita ang nangyari habang nagsisimulang mamulaklak ang galit sa kanyang mga mata. Tumigil ka. Isang malinaw na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga, kahit na sa kabila ng malalakas na ungol ng mga tao. Napalingon sila sa gulat at pagkatapos ay nanginig sa takot at sumuray-suray na umalis. Iyan ang babaeng salot. Mag-ingat kayong lahat. Kung hindi, mahahawaan niya kayo kapag lumapit siya ng sobra. Sa isang iglap, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa paligid. Maging ang eksperto sa pagpapatigas ng buto ay bumaba sa nakahandusay na katawan ni Ethan at tumakbo sa takot. Dumiretso ang babaeng may salot kay Ethan at tinulungan itong tumayo. Tiningnan lamang niya ang mga tao sa paligid nila at sa kanya ito ibinalik sa bahay na may salot. Nakahinga ng maluwag ang mga tao at pinunasan ang kanilang pawis habang pinapanood silang umalis. Hatiin ang pera. Isang biglaang sigaw ang umalangaw-ngaw. Muli nagtipon ang mga tao at sa gitna ay isang tumpok ng kumikinang na mga batong espiritu. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumama sa kaibuturan ng lahat. Nako, mahigit 10,000 pa siguro ito. Hindi ba't galing sa ikatlong uri ng angkan ang batang yon? Paano siya yumaman ng ganito? Hoy, tumigil ka na sa pang-iinsulto sa usapan ng iba. Sino ba ang may pakialam kung gusto niya kayong bugbugin basta't mabayaran kayo? Mga 50,000 spirit stone siguro yan. Sabi ng young master, tigi 1,000 lang ang kayang kunin ng bawat isa, wala nang dagdag na isang bato. Hihihi, nakuha ko. Gusto ng lalaking yun na salot na yun kaya gusto niya tayong gumawa ng dula. Naglalaro siya ng apoy. Sino ba naman ang hahabulin ng isang babaeng may sakit? Bang! Ngunit ang kanyang mga salita ay sinalubong ng sunod-sunod na suntok. Gulat na lumingon ang lalaki sa galit na matipunong lalaki. Sinabi niya sa iyo na huwag mong pag-usapan ito kapag nasugatan ka na. Kung isa lang sa inyo ang may maluwag na dila, mamamatay tayong lahat. Ano ba ang nakakatakot sa isang anak mayaman? Kahit na galing siya sa mababang uri ng angkan. Sinusubukan pa ring ipagmatuwid ng unang lalaki ang kanyang sarili ngunit ang sampal ng matipunong lalaki ay nagdulot sa kanya ng pagyanig sa ere, bastos, sinabi ko nang tumahimik ka. Hindi mo maisip kung ano ang gagawin sa atin ng batang Panginoon na iyon kung matuklasan ito. Nanginginig sa takot ang namamagang mga kamao ng matipunong lalaki, naalala ang eksena kung saan ang isang lalaking naging abo sa kanyang harapan. Hinayaan lamang ni Ethan na masaksihan ang makapangyarihang kapangyarihan ng takot. Hindi alam ng iba ang kanyang tuso at makamandag na mga kilos. Gayunpaman, dahil ang matipunong lalaking ito ang pinakamalakas sa kanila, kung natatakot siya, sasamahan niya ang takot at isasaisip ang kanyang mga salita. Sa isang iglap, tinikom nila ang kanilang mga bibig at umalis matapos kunin ang kanilang bahagi ng mga spirit stone. Sa kabilang panig, dinala ng babaeng may salot si Ethan sa sirang bahay. Isang maliit na bote ang lumitaw sa kanyang kamay matapos makita ang bogbog at duguan nitong katawan. Inutusan niya ito sa medyo malamig na boses, kainin mo na. Alam ni Ethan na isa itong pampagaling na gamot, ngunit iniwas niya ang tingin. Paano nagawang masira ng mga walang kwentang lalaking bone tempering na iyon ang perpektong katawan ng malademonyong kayamanan niya na parang nasa ikalimang baitang? Ang mga sugat niya ay sadyang ginawa para lang magdulot ng awa sa puso ng babaeng salot. At kung kakainin lang niya ang tableta, siguradong aalis na ang babae. Kaya nagmatigas ang mukha niya, parang spoiled brat. Gayunpaman, naguluhan ang babae, natatakot na may lason. Hindi ako takot na manatili sa iyo. Sa tingin mo ba natatakot akong malason mo ang isang tableta? Napabuntong hininga si Ethan, hindi mo ba sinabihan akong maliga? Bakit mo ako iniligtas noon? Matalim siyang tiningnan ng babaeng salot, kung gayon, bakit mo pa rin ako sinubukang ipagtanggol sa harap ng mga taong iyon? Hindi ka ba natatakot na bugbugin hanggang mamatay? Kung dumating ako pagkalipas ng 1 segundo, malamang ay namatay ka na. Natawa si Ethan sa loob-loob niya.
Alam niyang pagkatapos ng isang buong gabing ginugol sa pagsipsip ng yin ng buwan, ang susunod na araw ay gagamitin sa pagsipsip ng yang ng araw upang painitin ang mga meridian nito. Kung hindi, kahit ang pinakamalakas na eksperto ay hindi makakayanan ang kinakaing unti-unting enerhiya ng yin na nagpapaulan ng pinsala sa kanilang katawan. Nang mag-ikot siya sa lugar, alam niya ang lugar na pinili ng babae para sa pagsipsip ng yang. Ang mahalaga ay ang pagtatanghal ng isang magandang palabas kasama ang kanyang mga kapitbahay. Kahit ang mga taong mahinahon ang ulo ay hindi makakaiwas sa ingay kapag naantala ang kanilang pagmumuni-muni. Sa madaling salita, nasunod ang lahat sa plano ni Ethan na labagin ang psikolohikal na hadlang ng babaeng salot at tanggapin ito ng buong puso. Lumingon si Ethan at tumitig ng diretso sa mga mata ng babae hanggang sa tuluyan nang mawala ang mga mata nito. Nagsalita siya ng may emosyon, sabi ng nanay ko, ang mga mata ay bintana ng kaluluwa. Walang paraan para magkaroon ng masamang puso ang isang taong may ganitong kagandang mga mata. At, hinayaan mo rin akong manatili, talagang mabuti ang puso mo. Kung sinisiraan ka ng mga taong iyon para sa pagpatay, paano ako makakatayo lang at hindi ipagtatanggol ang pangalan mo? Ang lantara na pagdila ni Ethan ay puno ng pagiging bata, walang pakiramdam ng panlilinlang na mararamdaman ng isang matanda. Kung maririnig ito ng isang babae, hindi niya kamumuhian ganitong pag-uugali ng bata, sa kabaligtaran, mas magugustuhan nila ito. Iyan ang sikreto sa pagbihag sa puso ng isang babae, hindi gamit ang mabulaklak at matatamis na salita, kundi ang pagpukaw sa kanyang malainang panig. Dumating sa kanya ang epiphany na ito matapos makipag-usap kay Michael. Dati niyang nararamdaman na sina Michael at Ken ay pawang mga makapangyarihang pantalon na seda lamang. Kahit na ang kanilang kasanayan sa paghabol ay kasuklam-suklam at nakapandidiring mga resulta, nagbunga pa rin ito. Kaya naman, ginagamit niya ang parehong mga pamamaraan. Totoo, ang mundo ay puno ng mga kamangha-manghang gawain. Lahat ay dalubhasa sa isang bagay. Halata ang epekto, na mula ang mga pisngi ng babaeng salot at napasigaw, pila ang dila. Ngunit ang mga mata, gayunpaman, ay nagpakita na ngayon ng pagtanggap. Salamat, Kuya Dalton, salamat sa pagtuturo sa akin ng paraan ng paghabol. Lihim na bumantong hininga si Ethan, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang kawalang-muwang na parang bata habang tumatawa. Ate, matagal na kitang kilala pero hindi ko pa rin natatandaan ang pangalan mo. Ang tagal naman yan. 3 beses pa lang tayong nagkita. Umikot ang mga mata ng babaeng salot, bamulong, tawagin mo akong Ate Sandra. Opo, Ate Sandra. Nagmukhang puppy-eyed si Ethan na kahit siya ay naduduwal, ngunit nakatali ang kanyang mga kamay. Kinakain ito ng mga babae na parang candy. Inumin mo na ang tableta. Inabot ni Sandra ang bote, pero ngumiti si Ethan at ibinuka ang bibig, Sister Sandra, pakainin mo ako. Bumantong hininga, umiling si Sandra nang walang magawa, tumitig, ngunit inabutan pa rin niya ito ng isang tableta gamit ang kanyang maliit na kamay. Nakita ni Ethan ang kamay niya na papalapit at bigla niyang hinawakan ang pulso niya, sabay buhos ng yuan chi niya. 79. Hindi nakarating ng malayo ang kanyang yuan chi nang biglang may nanlamig na dulot ng kapangyarihang yin ang pumutol sa kanyang pagkakahawak, at isang manipis na patong ng mga kristal ng yelo ang nabuo sa kanyang kamay. Nagulat si Ethan. Hindi ito resulta ng matinding lamig dahil ito ay mula sa kapangyarihang yin ng buwan. Ang labis na ikinagulat niya ay ang lason na taglay ng babaeng may salot sa kanyang katawan. Mayroong 7 uri ng lason na nakabalot sa loob, at bawat isa sa mga ito ay sapat na para iwan ang isang tao na parang isang doornail. Kabaligtaran ng mga mahimalang gamot, ito ay isang tiyak na lason na nakamamatay. Dahil sa kung paano pinag-isahin ang 7 lason, kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage ay mapapahamak bago mamatay. Wala siyang kilalang sino man na ganito kasama at malisyoso na magbibigay ng ganoong lason, ngunit isang bagay ang alam niya, ang lason ay masyadong malakas para mapigilan ang kapangyarihang yin ng buwan lamang. At may isa pang bagay na natagpuan ni Ethan sa loob ng kanyang katawan na lumalaban sa 7 lason, isang gamot. Ang Body Jade Sap. Habang nanlalaki ang mga mata, ang puso ni Ethan ay puno ng kagalakan.
Ang body jade sap ay isang mahimalang gamot na kayang bumuhay ng isang tao mula sa 1 pulgadang kamatayan, isang gamot na nasa ika-7, kung hindi man ika-8 baitang. Ang isang patak ay sapat na upang iligtas ang isang taong malubhang na sugatan. At ito ang layunin ni Ethan noon pa man. Ngayon, wala siyang pakialam sa kalagayan ng babaeng salot, tanging ang inaasahan niya ay ang body jade sap upang ibalik ang itlog ng Thunder Skylark. Ang natitira na lang ay alamin kung paano niya ito mailalabas sa kanya. Ang mahimalang kayamanang ito ay hindi isang karaniwang paksang maaari niyang pag-usapan sa kanya, lumabag ito sa linya ng buhay ng isang tao. Anong ginagawa mo? Agad na kumilos si Ethan at ngayon lang niya binawi ang kanyang maliit na kamay at tumitig sa galit. Inilibot ni Ethan ang kanyang mga mata at nagmukhang matamlay, habang hinihimas ang kanyang mga kamay dahil sa pag-aalala. Sister Sandra, ang lamig ng kamay mo, painitin kita. Huwag mo akong paglaruan. Tinitigan siya ni Sandra ng may pag-aalinlangan, sabihin mo na nga, bakit mo ako hinalughog gamit si Yuan Chi? Bumantong hininga si Ethan, napansin ko ang hindi magandang kutis ni Sister Sandra at dahil ang angkan ko ay isang angkan ng alchemist, naisip kong tulungan ka. Hindi ko inaasahan na pagdududahan ako ni Sister. Nagpakita si Ethan ng kawalan ng katarungan sa mukha, at sumengot pa para idiin ang punto. Halatang halata ang epekto nito kaya lumaambot ang puso ni Sandra at hindi na nanlilisik ang mga mata niya. Hindi makakatulong ang pinsala ko sa isang third-rate clan. Pero salamat. Sino ang nagsabi niyan? Itinaas ni Ethan ang kanyang ulo na parang isang batang galit na galit. Ang aking angkan ng song mula sa Night Rain City ay mga alchemist na sa loob ng maraming henerasyon. Ang aking ama ay isang alchemist sa 3 baitang at ipinamana niya sa akin ang kanyang mga turo. Kung hindi ka naniniwala, halina't tingnan mo ang aking mga kasanayan. Hinawakan ni Ethan ang malambot na kamay ni Sandra at lumabas. Sa sobrang gulat ni Sandra ay nakalimutan niyang lumaban. Kahit ano pa ang iniisip niya, tila ayaw niyang masira ang sigla ng malaking batang ito. Inakay ni Ethan si Sandra sa ilang sirang bahay na ikinatakot ng mga bagong taga ron. Siyempre, karamihan sa kanila ay takot sa babaeng salot habang isang lalaki lamang ang nakaramdam ng takot mula kay Ethan. Siya yung matipunong lalaking nakasaksi sa mga kalupitan ni Ethan. Nakarating ang dalawa sa taberna kung saan nanunuluyan si Michael. Sa kanyang pagmamadali, iniwan pa niya rito ang karwahe ng Song. Nilalaman nito ang mga sangkap na inihanda ng angkan ng Song para sa pagpupulong. Kuya! Tumakbo siya papalapit sa magkapatid na Dalton. Tuwang-tuwa si Michael habang nahihiyang tumango si Wena, Kuya Song. Gayunpaman, may kakaiba na naramdaman si Wena nang mahawakan niya ang kamay nito na nakahawak sa palso ni Sandra. Napansin din ito ni Michael at nakaramdam ng pagkailang, bro, sino siya? Sister Sandra, isang bagong kaibigan. Ngumiti si Ethan. Sa sinabi niya, hinaila siya ni Michael sa gilid habang nakataas ang kilay, teka, bro. May isa ka pagdating mo pa lang. Hahaha, lahat ng ito ay salamat kay Kuya Dalton. Ang mga salita ni Ethan ay nagmula sa kanyang puso. Iisipin mo ba na ang isang baliw sa cultivation na tulad niya ay alam kung paano mapalapit kay Sandra kung hindi lang dahil sa mahabang pag-uusap kahapon sa alibughang anak na ito? Sumulyap kay Sandra, si Michael ay ngumiti ng may pagnanasa, bro, ang gwapo ba niya? Hindi ko maaninag sa damit niya. Pero dapat may itinatago siyang kamangha-mangha. Hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nakita ang bangkay niya. Ano? Sigaw ni Michael, hindi man lang ang mukha niya. At gusto mo siyang siping. Nagkibit balikat si Ethan, huwag kang ganyan. Hindi ko naman siya tinitingnan ng ganyan. Nilagpasan siya ni Ethan, hinayaan siyang tumayo ng gulat, kumunot ang noo niya sa matinding pagkalito, kung ang katawan ng babae ay hindi hinahanap ng lalaki, pag-ibig ba iyon? Kailan nagbago ng ganito ang mahal kong kapatid? Kuya Dalton, nasaan ang karwahe ko? Natauhan lang si Michael nang marinig niya ang sigaw ni Ethan. Sumagot siya, sa likod ng tavern. Sumama ka sa akin. Pinangunahan sila ni Michael palabas at si Ethan ay pumasok sa loob ng karwahe, sinimulang alisin ang lahat ng kumikinang at kakaibang sangkap. Hindi siya mukhang seryoso, sa halip, kasing dalisay siya ng isang bata.
Normal lang ito para kay Sandra, ngunit nagulat ang magkapatid na Dalton. Saan napunta ang mabagsik at masamang Ethan kahapon? Saka napagtanto ni Michael, mukhang kayang mabaliw ng pag-ibig ang isang lalaki. Bro, nahuli ka sa bitag ng pag-ibig. Hindi alintana ang mga tinging nakikita niya, sinalubong ni Ethan ang mga mata ni Sandra at nagsalita ng may malabatang ngiti, Sister Sandra, bantayan mong mabuti. Hawak na ngayon ng kamay niya ang isang pulang apoy ng Yuan Chi, na naghahads ng 12 ng mga sangkap sa loob. Ngunit kamangha-mangha kung paano hindi naghalo ang mga sangkap. Napaka-eksaktong kontrol. Bulalas ni Michael. Ang isang alchemist sa ikatlong baitang ay kayang, sa pinakamabuting paraan, humawak ng 9 na sangkap ng sabay-sabay. Ngunit si Ethan ay nakagawa ng magaan na trabaho sa 12 ng mga sangkap. Ang kanyang kasanayan ay higit pa sa ika-4 na baitang, marahil ay sa ika-5 pa nga. Ang mga alchemist sa ikatlong baitang ay makikita lamang sa mga pangalawang baitang na angkan, at sa ika-5 baitang naman sa mga unang baitang na angkan. Para naman sa mga nasa itaas, sila ay mga talentong lumaki sa 7 bahay. Hindi makapaniwala si Michael. Nang makita niyang muli si Ken sa lungsod na ito, natuklasan niya na hindi lamang ang kanyang kapangyarihan ang sumikat, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang alchemy ay tumataas. Kung mayroon lang siyang kahit katiting na husay na ipinakita niya ngayon sa simula, hindi sana siya tinanggihan ng clan head. Pinapanood siya ni Wena ng may mas manghang ekspresyon. Bahagyang tumango si Sandra, ang mga mata ay pumupukaw ng papuri. Ang kanyang husay sa kanyang edad ay nagpaging parang diamante si Ethan. Pero hindi lang papuri ang hinahangad ni Ethan, gusto niya ng pagkabigla. Pagkabigla lang ang sapat para masiguro ni Sandra ang kakayahan niya sa alchemy at maibigay sa kanya ang body jade sap. Kung gayon, hihihi. Naningkit ang mga mata ni Ethan at hinawakan ang pulang apoy na naglalaman ng mga sangkap, at pinatay ito. Mahinang usok na lamang ang tira. Anong ginagawa mo? Sumigaw si Michael, akala ko bumuti na ang lalaking ito pero bakit bigla siyang nawala ng sentido komon? Kung pagsasamahin mo ang lahat ng sangkap at papatayin ang apoy, masisira mo ang mga ito. Umiling si Sandra habang nakangiti. Bata pa rin siya. Paano ka makakapagpino ng may pusong hindi matatag? Pagkatapos, sa gitna ng mga matang naaawa, misteryosong ngumiti si Ethan, bilang isang alchemist, paano ko hindi malalaman kung kailan nasira ang aking tableta? Hindi mo na ako kailangang ipaalala pa. May mapangasar ng ngiti, ibinuka ni Ethan ang kanyang kamay. Isang tumatagos na pulang ilaw ang kumislap at nag-iwan ng isang bilog at may kintab na pula na tableta. Paano ito posible? Labis ang pagkagulat ni Michael, hindi man lang nang ahas na maniwala na totoo ito. Labag ito sa lahat ng sentido komun ng alkemiya. Mula sa kinang at bango, ipinahihiwatig nito na isa itong pangalawang grado na tableta, ngunit may pinakamataas na kalidad. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang tableta na kapareho ng grado. Angkop na paglalarawan ang magiging, isang tableta na nagpapataas ng mga marka. Naningkit ang mga mata ni Sandra sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganitong kasanayan. Napatawa si Ethan sa loob. Ang pamamaraang ito ng pagpipino ay tinatawag na Universe Palm, na kinuha mula sa 9 Serenity's Secret Records. Napanatili nito ang epekto ng mga sangkap at pinahusay pa ang kalidad ng tableta. Hindi nakakapagtaka na ang mga nasa mortal domain ay walang kaalam-alam dito dahil kahit ang sacred domain ay hindi alam ang pag-iral nito. Paano nga ba mauunawaan ng mga mortal ang mga sekretong pamamaraan ng mga sinaunang tao? Lahat ng ito ay para lamang malaman na hindi sana isiniwalat ni na Body Jade Sap o ni Ethan ang ganitong pamamaraan. Para sa mga karaniwang tao, walang kahulugan ang sekretong sining na ito, ngunit para sa mga alchemist, ipagmamalaki nila ito. Magiging kapahamakan ang mangyayari kung malalaman nila ito. Ngunit ang mga potensyal na isyong ito ay para sa kanya na haharapin sa hinaharap. Ang mahalaga lang ngayon ay makuha ang tiwala ni Sandra. Ngumisi si Ethan habang inilalapit ang may kintab na pulang tableta kay Sandra. Sister Sandra, naramdaman kong naninigas ang kamay mo, kaya para sa iyo itong yampil. Tinaas ni Sandra ang kilay niya, pero sa halip ay nangutya,
pinahahalagahan ko ang kabaitan mo, pero ang Yampil ay isang second grade na tableta. Wala itong epekto sa akin. Paano ka makakasiguro kung hindi mo pa nasusubukan? Ang misteryosong ngiti ni Ethan ay nag-iwan kay Sandra ng pagdududa, ngunit alam din niya na ang tabletang ito ay hindi pangkaraniwan dahil sa espesyal na pamamaraan na ginamit nito sa pagpino nito. Pinili niya itong inumin pagkatapos ng ilang bulong. Biglang naramdaman ni Sandra ang panginginig ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Mayroon siyang ekspresyon na hindi maintindihan ni Newman. 100. Paano ito nangyari? Bulalas ni Sandra. Ibang-iba ang tabletang iyon sa mga nainom niya. Bigla itong natunaw at naging maliit na araw at naging dahilan para mapabuga siya ng isang nakakapasong hininga. Ang malakas na epekto ng tableta ay kumalat sa bawat sulok ng kanyang katawan, nagpapainit dito. Nang mawala ang epekto, nanatili pa rin ang isang komportableng pakiramdam habang pinapawi rin ang halos lahat ng kapangyarihang yin na nakasira sa kanyang mga meridian na hinigop niya kagabi. Hindi makapaniwala si Sandra na may ganito palang kahangahangang tableta na umiiral sa mundong ito. Ang kanyang Yuan Chi ay may katangiang yin, at ang mga normal na tabletang katangiang yang ay mawawala ng silbi. Kaya naman, ang isang second grade na Yampil ay dapat na na-offset na ng kanyang katawan bago pa nito makatulong na paalisin ang yin power ng buwan sa loob niya. Ngunit ang tableta ni Ethan ay nagliliyab na parang araw, ngunit ito ay banayad, inaalagaan ang paggaling ng kanyang mga meridian. Ang pinaka-importante sa lahat ay hindi ito nilalabanan ng kanyang Yuan Chi, kaya naman napakinabangan niya ang buong epekto ng tableta. Higit pa ito sa kanyang pinakamalalaking pangarap. Isang pares ng kumikinang na mga mata ang nakatitig kay Ethan. Tuwang-tuwa si Ethan habang nakangiti, "Kumusta, Ate Sandra? Iba ang gamot ko sa iba." Walang malay na tumango si Sandra habang pinupuri, "Napakabata mo pa ngunit gumagamit ka ng mahiwagang kasanayan sa pagpino. Sa loob ng ilang taon, malalaman ng buong imperyo ang pangalan mo." Hihihi. Nangyari na, kahit hindi mo pa alam. Nagmura si Ethan sa loob-loob niya, pero ang mukha niya ay nananatiling parang batang ngiti. "Kung gayon, Ate Sandra, kung may anumang bagay na nakakasakit sa katawan mo, sisiguraduhin kong titigil ito." Napaigtad si Sandra, tumatak sa kanya ang mga salita ni Ethan. Kilalang-kilala niya ang sarili niyang katawan at kailangan niya ng isang mahusay na alchemist para maalis ang lason. Gayunpaman, bulong ni Sandra sa sarili. Palaging pinagmamasdan siya ni Ethan, ang puso niya ay nababanat. Kung maririnig lang ang isip niya, parang ganito ang sasabihin niya, "Ano ba ang problema? Bilasan mo at ilabas mo na yung body jade sap na yan. Kung wala ka niyan, ituro mo naman sa akin ang tamang direksyon." Tapos, biglang may tumawa, "Hahaha, ang tagal mo. Maghapon na akong naghihintay dito, pare." Dalawang figure ang lumapag mula sa langit. Ang isa ay nakasuot ng pula, ang magandang figure ng babaeng pinahiya ni Ethan kahapon, si Darcy. Ang isa naman ay isang lalaki, isang gwapong binata na nakaberde at may nakakatakot na berdeng kislap sa kanyang mga mata. Napatalon sa gulat sina Michael at ang kanyang kapatid. Naapektuhan din si Sandra, nakatitig sa dalawa ng may komplikadong tingin. Habang seryoso ang ekspresyon ni Ethan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapanganib. "Anak, muntik ko nang makuha. Ang panghihimasok mo ay dapat mamatay." Nangangati na sanang baliin ni Ethan ang leeg ng dalawang ito, pero napansin niya si Sandra, "Kalimutan mo na yan, gagampanan ko pa rin ang pagiging inosenteng bata." Hihihi. "Punk, balita ko malakas ka raw. Ate Sandra, pinag-aaway nila ako. Bugbugin mo sila." Habang nakaturo sa kanya ang mayabang na berdeng binata, hinaila naman ni Ethan ang damit ni Sandra. May kakaibang pagkakahawig siya sa isang nakababatang kapatid na inaapi ng iba at humihingi ng tulong sa kanyang amo. Nagdulot ito ng malawakang pagkabigla sa lahat ng nakakaalam ng pangyayari kahapon. Kumunat ang noo ng berdeng binata, pinagmasdan si Darcy ng may pag-aalinlangan, "Binibining Darcy, siya ba ang matigas ang ulo sa iyo kahapon? Siya pa rin ba ang napakayabang na punk? Bakit wala siyang kahit isang buto sa likod niya?" Nahihilo si Darcy, hindi naman siya ganito dati.
Masipag pa nga siya sa tiyahin kong nakatatandang babae. Bipolar ba siya? Ah, si Young Master yan, siya. Oo. Pero, hindi naman siya ganito kahapon. Humph, bahala ka na. Dahil siya ngayon, papanagutin ko siya sa nangyari sa'yo. Sumanghel siya at sinabi kay Ethan, wala akong pakialam kung duwag ka man o tamad. Dahil nasaktan mo ang mga tao mula sa 7 bahay, nararapat kang mamatay. Dahil sa husay at kabigatan mo sa pakikitungo kay Thomas, karapat-dapat ka sa personal kong pakikialam. Natalo mo si Thomas. Hindi ba't mas mahina ka pa kaysa sa kahit isang disipulo ng isang 3 antas ng angkan? Luminggalinga si Ethan sa kung saan-saan, sa kangumiti ng nahihiyang, kung sasabihin kong nadapa siya at nasaktan ang sarili niya, maniniwala ka ba? Halos mawala ng balanse ang lahat at bumagsak. Dude, hindi ka ba makakaisip ng mas makatotohanang kasinungalingan? Ngumiti si Sandra dahil sa galit, Ken, kung aaminin mong nagsinungaling ka sa akin mula pa sa simula, mapapatawad pa rin kita. Pero malinaw na iniisip mo akong tanga. Hinimas ni Sandra ang manggas niya at naglaho, tanging ang galit na boses niya lang ang naiwan sa tainga niya, Humph, dahil nanliligaw ka, bahala ka. Ate Sandra, hayaan mo akong magpaliwanag. Napatigil si Ethan sa pagsasalita pero wala na ito. Nang lumingon si Ethan, ang kanyang mga mata ay malamig at nakamamatay. Ang kanyang dating maganda at kaibig-ibig na hitsura ay nawala, napalitan ng nakamamatay na pagnanasa. Walang hiya ka, hindi ka ba pwedeng maghintay pa ng 1 minuto? Sinira mo ang plano ko. Ang tono ni Ethan ay may bahid ng matinding pagnanais na maghayganti, dahilan para manginig si Darcy habang nagtatago sa likod ng berdeng binata. Maging ang binata ay seryosong nagpakita ng ekspresyon. Dahil sa pakikipag-ugnayan sa napakaraming tao mula sa 7 bahay, madaling matukoy ang ugali ng isang lalaki sa isang sulyap lamang. Ngunit ang hubad na hangarin ni Ethan na pumatay ay nagpawalang bisa sa kanyang paghatol. Ang ganitong kalupitan ay nagmumula lamang sa ganitong uri ng halimaw. Humph, sa tibay ng iyong kilos, hindi na nakakapagtaka na binigyan mo ng matinding dagok si Thomas. Pang-uuyam ng berdeng kabataan, sayang naman at nakilala mo ako, Pilking Hall, Vicious Pilking, ang punong disipulo ni Sam, si Fulton. Hindi ako katulad ng basurang iyon mula sa Mary Woods na nagpapakasasa sa kalibugan. Ako ang kahalili ng Vicious Pilking. Kumunat ang noo ni Ethan. Ang Vicious Pilking ang titulo ng pinakamagaling na alchemist sa Pilking Hall. Pero ang una sa Pilking Hall ay hindi katulad ng una sa ibang mga angkan. Para sa ilang mga angkan, ang kanilang pangunahing titulong alchemist ay nakamit dahil sa pagiging pinakamahusay sa alchemy. Ngunit sa Pilking Hall, hindi lamang ito kumakatawan sa alchemy kundi pati na rin sa paggawa ng lason na hindi katulad ng iba. Mula rito ang kanyang titulong, Mabisyo na Hari ng Pildores. Masasabing siya ang pinakamalakas na mamamatay tao at tagapagligtas sa mundo. Dahil nasa kanyang mga kamay ang buhay at kamatayan, nakilala siya bilang isang tunay na hari ng Pildores. Sa madaling salita, magaling ang batang ito sa lason. Humph! Nanunuya si Ethan sa loob-loob niya. Maaaring makaabala ang lason sa iba, ngunit para sa kanya ay wala itong epekto. Tingnan kung paano ko ginagamit ang aking demon transformation art at pinipiga ang iyong cultivation para matuyo. Kasabay ng isang kidlat, lumitaw si Ethan sa harap ni Fulton. Ramdam na ramdam ni Fulton ang pagkabigla, hindi niya inaasahan na gagamit ng ganoong kabilas ang unang patong ng Bone Tempering Stage Cultivator. Hindi nakakapagtaka na ang disipulo ni Mary Woods, na sa kabila ng kanyang pagtutok sa bilis ay labis na natalo. Pero bago pa siya makapag-react, sinipa na siya ni Ethan sa tiyan. Sumubsob ng dugo, lumipad palabas si Fulton, gumawa ng butas na hugis tao sa pader sa paligid ng tavern at tumalbog ng 50 metro sa kalye. Nakanganga ang lahat. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa iritadong kalagayan ni Ethan, baka napigilan na niya ito. Sumulyap siya kay Darcy at natakot ng husto. Ngumisi si Ethan, kahit sino ang tawagin mo, pare-pareho lang ang katapusan nila. Kayong mga babae ba sa Drifting Flowers Edifice ay mga lalaki lang ang maaasahan? Hahaha.
Umalis si Ethan at iniwan siyang umiiyak, pakiramdam niya'y nagawan siya ng mali. Ang paghamak at malupit na tono ni Ethan ay tumagos ng malalim sa kanya. Hindi na iyon kahihiyan, kundi paghamak. Habang dumadaan sa sirang pader, naglakad si Ethan patungo kay Fulton, na tumatayo na. Nagtago ang mga customer ng tavern at ang mga naroon nang makita nilang away ito na kinasasangkutan ng 7 bahay. Hihihi. Napakabilis, sa palagay ko ang pinakamabilis sa ilalim ng Profound Heaven stage. Ngumisi si Fulton habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig. Natatawang sabi ni Ethan, ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang taong masaya kapag natatalo. Masaya ako, pero sigurado akong magtatagumpay ako. Tagumpay. Paghahamak ni Ethan, alam kong kayang gumawa ng mga tableta at lason si Pilking Hall. Pero sa tingin mo matatalo mo ako gamit ang mga lason. Hahaha, mababang uri ng punk, wala kang alam sa mundo. Kumislap ang mga mata ni Fulton habang tumatawa, ang aking Panginoon ay si Vicious Pilking, na iginagalang ng lahat. Kung hindi dahil sa kanyang mga lason, bakit sa tingin mo ay kinatatakutan siya ng 7 bahay? Ibinuka ni Fulton ang kanyang mga braso. Isang ambon ang lumipad mula sa kanyang mga palad na unti-unting nagbago ng kulay, at di nagtagal ay naglabas ng 3 magkakaibang uri ng liwanag. Naghalo ang pula, dilaw, at berde. Kinamo ni Ethan ang kanyang ilong, bahagyang namamanhid ang kanyang pakiramdam. Nako, ang galing ng poison skills ng punk na ito, kahit ako naapektuhan. Nagmumura siya sa loob-loob niya, pero kalmado lang ang ekspresyon ni Ethan sa labas. Hihihi. Tikman mo ang pamana ng profound ranked martial art ni Pilking Hall, ang Rainbow Cloud Palm. 101. Sa kanyang huling mga salita, ang mga palad ay bumulwak mula sa mga ito ng isang 3 kulay na ambon. Sa isang iglap, umikot ito sa paligid niya na parang buhawi, na natatakpan ang kanyang anyo. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Ethan sa loob. Ang mga taga-Pilking Hall ay nakatutok sa pagsasanay ng lason at, tulad ni Mary Woods, na nakatutok sa bilis, ang kanilang mga katawan ay hindi man lang pinapakalma. Nanghihina ang kanilang mga katawan. At upang pagtakpan ito, nagtago siya sa ambon, sa isang ligtas na distansya. Sayang naman at hindi uobra sa akin ang panlilinlang mo. Kumislap ang kanyang mga mata at sumugod si Ethan, planong pisilin ang leeg ng lalaking iyon sa isang galaw lamang. Ngunit tumigil siya pagkaraan, habang nakatingin sa hamog. May napagtanto siya. Nako, isa itong bitag. Pumunta siya rito para maghayganti para kay Darcy, pero ang totoo, nahikayat siyang pumunta rito at imbestigahan ako. Kung hindi, pupunta sana ang mga tauhan ng Drifting Flowers Edifice para ayusin ang usapin ng kanilang disipulo. Bakit nila hahayaang makuha ng batang ito ang atensyon? Huminga ng malalim si Ethan at bumalik ang kanyang mga mata sa kaniwang kalmado at mapagkalkulang anyo. Hindi malinaw kay Iris Overseer kung sino ako at nilinlang niya ang batang ito para subukan ako. Maaari kong ipagpalagay na may ilang eksperto sa Profound Heaven na nakabantay na. Hindi naman masamang plano. Malamig na tumawa si Ethan sa loob-loob niya habang lumalayo, wala nang gana pumatay sa mga mata niya. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi siya dapat manalo kahit anong mangyari. Hahaha, punk, hindi ka ba nagyayabang sa bilis mo? Sige na nga. Ang mayabang na boses ni Fulton ay nagmula sa loob ng hamog. Tinapik ni Ethan ang kanyang baba habang nakangiti, hahaha, akala mo ba tanga ako? Lumabas ka kung maglakas loob ka. Hindi ako makapaniwalang mananatili ka roon habang buhay. Kapag wala ka na sa Yuan-Chi, ilalagay kita sa pwesto mo. Nagkakamali ka kung iniisip mong ang Rainbow Cloud Palm ay ginagamit lamang para sa depensa. Hahayaan kitang maranasan ang perpektong martial art. Swoosh! 3 hibla ng hamog ang gumalaw mula sa buhawi, parang mga kamay, hinabol si Ethan, ang bilis ng mga ito ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Yumuko at umiwas si Ethan sa mga puwang ng mga atake. Ngunit biglang lumingon ang mga galame at lumabas mula sa kanyang likuran. Hahaha, ngayon nakikita mo na, punk. Ang Rainbow Cloud Palm ni Pilking Hall ay hindi lang para sa depensa.
Kahit anong gawin mo, mamamatay ka pa rin. Mapagmataas na tawa si Fulton habang si Ethan ay umiiwas ng may paghamak. Ang mga gumagamit ng lason ay malakas at mahina ng sabay. Bago pa man mawala ang lason, ang gumagamit ay magiging walang talo. Ngunit pagkatapos, siya na ang pinakamahinang tao sa lahat. Mas mahina pa siya kaysa sa isang cultivator sa parehong yugto. Sa 10 sinaunang emperador, wala ni isa ang umasa sa lason bilang kanilang pangunahing landas. Ang Pilking Hall ay labis na nabighani dahil sa pamamaraang ito dahil walang sino man ang makakalaban nito. Humph! Kapag nagamit ko na ang palm technique mo, mapatalsik ang Pilking Hall sa 7 bahay. Tingnan mo kung paano ka iiyak. Sa ngayon, Humph! Titiisin ko. Nagngalit ang mga ngipin ni Ethan. Ngunit ang kanyang pananahimik ay lalo lamang nagpatibay sa mayabang na saloobin ni Fulton. Iniisip na natatakot siya. Punk, huwag mong isipin na kaya mong pakialaman ang 7 noble houses dahil lang sa mas malakas ka kaysa sa karaniwan. Maaaring wala kang pakialam sa iba sa kanilang ngunit, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag pino-provoke mo si Pilking Hall, ang tanging matatanggap mo ay kamatayan. Nako, kailan ko ba ginawa yun? Hindi mo ba ako sinasadyang lokohin? Hinihingal na kinuyam ni Ethan ang kanyang mga kamao. Napakamapagmalasakit naman ng lalaking ito. Magkukunwari na lang akong talunan pero huwag muna bago ko siya hayaang matikman ng kaunti. Sa kaisipang ito, tumigil si Ethan sa pagtakbo na parang pagod. Tuwang-tuwa si Fulton at ipinadala ang pula, dilaw, at berdeng mga hibla ng makamandag na ambon patungo sa kanya. Pero naningkit ang mga mata ni Ethan at kasabay ng isang malakas na kalabog, sumugod siya sa 3 hibla ng lason at pumasok sa ambon na parang bala ng artilleria. Nahulaan na ni Fulton ang plano ni Ethan at nagulat siya. Naghahanda na sana siyang umalis. Ngunit nahuli siya sa pagre-react at nasa harap na niya si Ethan, nakahawak ang kamay sa leeg niya. Anak, kung napakalakas ng lason. Kung gayon, mamamatay tayong magkasama. Tumagos ang lason sa kanyang katawan at ang mukha ni Ethan ay nagpalitan ng pula, dilaw, at berde. Patuloy na dumudugo ang kanyang bibig at ilong, ngunit wala siyang pakialam, sinipa niya si Fulton sa dibdib. Nabasag ang mga buto kasabay ng isang mariing tunog at dumura ng dugo si Fulton. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi siya makapaniwalang may isang lalaking hindi takot sa lason at sumugod ng may ganitong determinasyon. Karamihan sa mga tao ay mag-aalangan sa harap ng isang lason na hamog. Ngunit sino ang mag-aakala na si Ethan ay exception? Ang kanyang pamamaraan ay ang matatag na determinasyon na pinili ang kamatayan para sa kanilang dalawa. Malapit na ba ang katapusan ni Fulton? Baliw ka talaga, baliw ka talaga. Nag-hysterical si Fulton habang pinapanood ang maitim na dugong dumadaloy mula sa mukha ni Ethan. Nakangiting sumilay ang mga mata ni Ethan na may kakaibang tingin, hihihi, baliw ako. Dahil mamamatay na ako, papatayin muna kita at ipaghihiganti ko ang sarili ko. Sinipa pa ni Ethan ang dibdib ni Fulton ng 3 beses, na nabali ang lahat ng tadyang nito. Nangangati na si Fulton sa pag-iyak dahil sa sakit. Pero simula pa lang ito. Bago pa siya makagawa ng ingay, hinawakan ni Ethan ang bungo niya at sinampal siya ng 12 beses. Umalangaw-ngaw sa kalye ang matatalim na tunog habang nagwawala ang mga ngipin ni Fulton sa bawat sampal. Basang-basa ang kanyang mga mata ngunit wala siyang lakas para umiyak. Tumago sa kanyang puso ang matinding sakit at ang tanging nagawa niya ay ang umungol. Gulat na napatingin sina Darcy at ang magkapatid na Dalton na lumabas ng tavern. Tinakpin pa ni Darcy ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa totoo lang, mababaw lang ang mga pinsala ni Fulton, halos hindi sapat para ikamatay niya, habang si Ethan naman ay may lason na dumadaloy sa kanya at mabilis na umaagos palabas ng kanyang katawan ang kanyang buhay. Hindi magtatagal at mamamatay siya dahil dito. Gayunpaman, mula sa interaksyon ng dalawa, mukhang si Ethan ang nanalo at nagbibigay ng matinding suntok, habang si Fulton ay parang isang talunan na yumuyuko para humingi ng tawad. Hindi ito maaaring mangyari. Pinagmasdan ni Darcy nang may halo-halong damdamin si Ethan habang papalapit sa kamatayan ngunit mas malakas pa kaysa dati.
Malinaw na naghihingalo na siya ngunit sa kanyang mga huling sandali, siya ang pinakamalakas sa mundo. Hindi pa siya nakakita ng lalaking ganito, kahit minsan. Biglang sinakop ng panghihinayang ang puso niya, umaasang mabubuhay pa si Ethan. Pero, malinaw sa kanya na kapag nalasan na siya ni Pilkington, wala nang makakaligtas, kasama na ang iba pang 7 bahay. Ito ang takot na idinulot ng Pilkington. Hihihi, di ba sabi mo perpekto ang martial arts ng Pilkington mo? Ayaw mo ba akong patayin? Humph, pareho tayong babagsak ngayon, at ang natitira na lang ay tingnan kung sino ang mas mabilis na mamamatay. Hinablat ni Ethan ang buhok ni Fulton, nanginginig ang katawan niya dahil sa lason na umabot sa kanyang mga organo. Wala na siyang gaanong oras. Ngunit ang kanyang ngiti ay kasing baliw pa rin ng dati, na nagpabagsak kay Fulton sa lupa. Kahit na makaligtas si Fulton sa pagsubok na ito, mag-iiwan pa rin ito sa kanya ng permanenteng peklat. Tumigil ka. Isang malakas na hangin ang nagpalipad kay Ethan habang isang matandang nakaberdeng damit ang lumapit kay Fulton. Binigyan niya ito ng tableta, tiningnan ang mga sugat nito, at saka bumaantong hininga. Ang kanyang mga matang nakalalasan ay tumingin kay Ethan, kumikislap ng may balak na pumatay. 1,000 metro ang layo, sa isang mataas na gusali, nakatayo ang 2 figure. Ang isa ay nasa katanghaliang gulang na may bigot, ang isa naman ay isang matandang may pulang buhok. Pinagmasdan ng dalawa si Ethan ng may buntong hininga. Sabi nila, ang ilan ay sobrang matigas ang ulo kaya hindi nila makitang mamamatay sila. Ang desperado at pagpapakamatay na ginawa ng batang ito ang sumpa ni Pilkington. Kung ganoon din ang gagawin ng iba pang mga bahay, maglalakas loob kaya si Vicious Pilking na muling maghasik ng galit. Tumawa ng may hinanakit ang 5 na elder, gusto ko ang ugali ng batang ito. Tumanggaw si Zithar at sinabi, alam ko na ngayon kung bakit natalo si Thomas. Magiging himala sana kung nanalo siya nang makaharap niyang isang baliw na napakalakas din. Kapag nakaharap niya ang isang hindi matatalo na kalaban, hindi dapat gawing kaaway dahil magiging mapaminsala ang resulta. Karamihan sa mga tao ay unang nasa isip ay ang tumakbo upang iligtas ang kanilang buhay, at sa oras na sila ay gumanti, huli na ang lahat. Kaya naman takot pa rin si Pilkington. Tumanggo ang matanda at lumipad palayo, iniwan ang kanyang mga salita, sayang naman. Sa malakas na katawan ng lalaking ito, sa ilalim ng aking gabay, magiging maliwanag sana ang kanyang kinabukasan. Sa laso ni Pilkington na nasa kanya, nasira ito. 5 na nakatatanda. Sigaw ni Zithar mula sa likuran, hindi ba't siya? Si Ethan. Gulat na lumingon ang 5 na nakatatanda sa kanya at umiling, si Ethan ay taksil na parang sorrow, tuso na parang lobo, mapanganib na parang ahas, at mabangis na parang tigre. Hindi lang siya kamukha ng batang ito, malakas pa ang loob niya at walang utak. Kahit na pareho silang hindi takot sa kamatayan, magkaiba pa rin sila. Zithar, makinig kang mabuti. Si Ethan ay 100 beses na mas nakakatakot. Nanginginig ang kanyang mga mata, at naglaho ang 5 na elder. Naiwan si Zithar na may matigas na ekspresyon. Ang 5 elder ng Hell Valley ang haligi ng Hell Valley, ang pinakamalakas. Tiyak na totoo ang mga sinabi niya kung takot man siya sa bata. 102. Kuya Song. Sigaw ni Wena nang masaksihan ang pagbagsak ni Ethan. Gusto niya sanang lumapit dito pero hinaila ni Michael ang kamay niya. Pinagmamasdan ni Michael ang matandang nakaberde ng may seryosong mukha. Binago ni Ethan si Fulton sa ganoong kalagayan at ang pagtulong sa kanya ay magdudulot lamang ng galit sa matandang iyon. Maaaring hindi ito matuwid, ngunit hanggat makakatakas ka sa isang engkwentro sa 7 bahay na buhay, ang lahat ng iba pa ay mga detalye lamang. Hoy, babae, alagaan mo ang disipulo ko. Humarap si Vicious Pilking kay Darcy, ang mga mata nito ay kumikislap ng berde. Nanginginig siya sa takot habang itinuturo ang sarili, ako ang tinutukoy mo. Tumigil ka na nga. Ganito ang kinahinatnan ng disipulo ko para sa kapakanan mo. Sino pa ba ang dapat mag-alaga sa kanya kung hindi ikaw? Walang kapintasang wika ni Sam. Napilitan si Darcy na sumunod sa kabila ng kanyang kagustuhan.
Ang wasak na katawan ni Fulton ay pumukaw ng walang katapusang pagkasuklam sa kanya. Sino ang nagsabi sa kanya na ilabas ang ulo niya para sa akin? Hindi ako. Hinailan niya ako rito para guluhin si Ken at ngayong nasaktan siya, kailangan ko siyang alagaan. Napansin ang pagkamuhi ni Sam, at nagbanta, "Wench, nasaktan ang disipulo ko dahil sa'yo at papansinin mo na lang ba siya?" Nanginginig, paulit-ulit na umiling si Darcy, hindi ako maglalakas loob. Humph, mas mabuti pa. May gusto sa iyo ang disipulo ko kaya huwag mo siyang bigon o pipilitin kitang magmakaawa para sa matamis na paglaya ng kamatayan. Sumanghal, iniwan ni Sam ang kanyang minamahal na disipulo sa pangangalaga ni Darcy saka naglakad papunta kay Ethan. Nasa lupa na ito, tila tumigil sa paghinga, ngunit ang kanyang isipan ay paspusang nagtatrabaho at nagbibigay pansin sa lahat ng nangyayari. Isa pa, hindi naman siya kasing lason gaya ng dati. Kinansela niya lang ang 3 lason ni Fulton gamit ang Demon Transformation Art at nag-arte para linlangin ang mga tao. Ramdam ang hubad na balak pumatay ni Sam sa bawat hakbang, lalong humigpit ang kamao ni Ethan. Nalisan na ako hanggang kamatayan, tapos ang isang senior na tulad mo ay gusto pa ring tapusin ang trabaho. Kung sakaling magkaroon ng problema, ang tanging magagawa niya ay ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila ng pagkakaroon ng katawang parang demonyong kayamanan na panlimati grade, ang isang malakas na suntok mula sa isang eksperto sa Profound Heaven ay mag-iiwan sa kanya ng matinding sugat. Kahit papaano, masisira ang kanyang mga panloob na organo. Handa nang gumanti si Ethan sa sandaling iyon at patayin ang napakatiis na Vicious Pill King. Bigla. Nagulat siya nang may kumislap na ilaw sa kanyang Thunder Ring, hindi pwedeng nandito ang lalaking iyon, di ba? Ngunit umalangaw-ngaw ang pamilyar na tawanan nang biglang may isang taong sumulpot 100 metro mula kay Ethan, hahaha, at dito ko naisip na ang kahanga-hanga at maringel na Vicious Pill King ay kahanga-hanga, habang sa halip, natutuwa siyang mangasar sa mahihina. Ito ay walang iba kundi si Trent ng Sword Marquis Abode, ang taong dumaan sa buhay at kamatayan kasama ni Ethan. Katabi niya ang parehong elder mula noon, ang ika-8 elder na si Solfred Gian. Nako, ang galing ng napili mong timing para dumating. Tuwang-tuwa si Ethan, palihim na ipinasok ang Thunder Ring sa isa pang storage ring nang walang nakatingin. Nawala ang kaluskos ng liwanag ngunit wala itong pakialam kay Trent, habang patuloy siyang nakatitig kay Sam nang may kay-abangan. Twerp, nandito ka ba para makialam sa mga gawain ko? Tinitigan siya ni Sam ng matalim, at sumabog ang kanyang balak na pumatay. Ipinatong ni Solfred Gian ang kanyang kamay sa balikat ni Trent, "Trent, wala kaming pakialam dito." Ika-8 na elder, ang Drifting Flower City ay hindi sakop ni Pill King Hall, bakit tayo matatakot sa kanya? Ngumisi si Trent, habang nakataas ang baba. Umiling si Solfred Gian. Simula ng labanan sa Blue Expanse City sa pagitan ni Ricky at Ethan, naging mapanghimasok na si Trent. Hindi niya kayang tumayo at panoorin ang kawalan ng katarungan na nagaganap sa harap niya. Hindi naman ganoon kasama ang kakaibang kalokohan na ito, pero wala rin naman itong naitulong. Hindi siya pinigilan ng matanda sa mga karaniwang pagkakataon. Ngunit ngayon, sumobra na siya. Ang manggahas na makialam sa mga gawain ng 7 bahay, ay nag-iwan sa mga matatanda ng Sword Marquis Abode sa takot. Hindi niya maisip ang mga kahihinatnan. Ang Ethan na iyon ay nag-iisa lamang, nakikialam sa sinumang hamarang sa kanya ayon sa gusto niya. Ngunit si Trent ay kumakatawan sa Sword Marquis Abode. Ano nga ba ang itinuro sa kanya ng mga matatanda? Isa pa, kinailangan ba niyang kalabanan ang Vicious Pill King sa kanilang lahat? Ngumiti si Solfred Gian ng may pag-aalala habang humihingi ng paumanhin para kay Trent, hahaha, Elder Sam, ako ang ika-8 elder ng Sword Marquis Abode, si Solfred Gian. Huwag mo sanang pansinin ang mga salita ng isang ignorante na binata. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang kumilos ng ganito kapangahas. Taga Sword Marquis Abode siya. Lumipat ang tingin ni Sam sa dalawa sa kaumiling sa hinihingal na si Ethan, bahala na, hahayaan ko na lang kay Sword Marquis Abode ang isang ito at hindi ko naparurusahan ang punk na ito. Nalanghap niya pa rin ang laso ng aking disipulo at hindi na magtatagal ang kanyang buhay.
Binigyang diin ni Sam ang salitang disipulo, itinuturo ang katotohanang ang kanyang disipulo ang siyang papatay sa batang ito. Ito ay isang mensahe para sa kanila, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ako namimilit sa mahihina, kaya huwag kayong magpakalat ng mga maling chismis at sirain ang pangalan ko, Sword Marquis Abode. Malinaw kay Solfred Gian ang kanyang nakatagong kahulugan at tumango, hahaha, si Elder Sam ay may isang mahusay na disipulo. Paano magiging kaparehan niya ang isang ordinaryong tao? Nangahas ang batang ito na guluhin siya kaya kamatayan ang nararapat sa kanya. Tumango si Fulton sa kasiyahan, mabuti na lang at mataktika ka. Pagkatapos ay sumulpot siya sa harap ni Darcy at inilayo siya kasama ang kanyang disipulo. Nanalo ang kanyang disipulo, ngunit ito ay isang kawawang panalo. Kung magtatagal pa siya, maaaring malaman ng Sword Marquis Abode na pinatay ng kanyang disipulo ang kanyang kalaban gamit ang lason habang binubugbog na parang punching bag. Wala na siyang matitira pang mukha kung ganoon. Hindi marami ang nakakaalam nito, sa simula pa lang, ang Drifting Flowers Tower, Merry Woods at Hell Valley lang ang nakakaalam, pero mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam lahat ng ito para maiwasan ang paggawa ng kahihiyan sa kanyang sarili. Nang umalis ang matanda, huminga ng malalim si Solfred Gian. Bagamat si Solfred Gian, na puno ng puot, ay nagngalit ng kanyang mga ngipin habang nakatingin kay Ethan na unti-unting naghihingalo, bastos, ipinagmamalaki niya ang kanyang kapangyarihan sa bawat pagkakataon at pinapahiya ang lahat ng 7 bahay. Sige na. Sa tingin mo ba ikaw ang halimaw na iyon, Ethan? Na kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo? Matapos gapyusin si Trent sa ulo, umiling si Solfred Gian, Trent, alam mo ba kung gaano kadelikado iyon? Hindi tulad ni Ricky na mahilig maglaro at magplano sa halip na umasa sa mga bug zone ng damdamin, ang Vicious Pill King ay aatake sa anumang bagay na nagdudulot ng kanyang pagkasuklam ng walang parusa, kahit laban sa ibang mga bahay, walang makakapigil sa kanya. Kinagat ni Trent ang kanyang labi at bumaantong hininga ng walang lakas. Ikaw siguro ang batang Panginoon ng Sword Marquis Abode. Lumingon si Trent at nakita si Wena na nakaluhod sa kanyang paanan, si Brother Ken ay nalason ni Pill King Hall, pakiusap iligtas mo siya. Tinitigan ni Trent si Ethan pagkatapos ay si Solfred Gian, ikawalong elder, mailigtas ba natin siya? Ha? Sa tingin mo ba may sino man sa mundong ito na makakagamot sa lason ni Pill King Hall? Kung meron man, hindi sana ito naging isang nakakatakot na figure. Umiling si Solfred Gian, Trent, huwag mong pakialaman ang problema ng ibang tao. Pinagmasdan ni Trent si Wena na walang pag-asa, patawarin mo ako, binibini, hindi ko siya matutulungan. At umalis kasama si Solfred Gian. Umiiyak na sabi ni Wena habang humarap sa kanyang kapatid. Bumantong hininga si Michael, sa huli, ang mahal kong nakababatang kapatid na si Song ay napahamak dahil sa atin. Ibabalik namin ang kanyang bangkay sa Night Rain City at ililibing siya roon. Ang angkan ng Song ay ituturing na aming mga kamag-anak. Sumingot si Wena at tumango. Sandali. Bigla silang natigilan dahil sa isang boses. Lumitaw si Sandra, nalason siya ng Rainbow Cloud Palm. Magdurusa ka rin kapag hinawakan mo siya. Ano? Umatras ang dalawa ng ilang hakbang. Malungkot na pinagmasdan ni Wena si Sandra, ano ang magagawa natin? Hindi natin pwedeng iwan na lang dito ang bangkay ni Kuya Song. Iwan mo siya sa akin. Gagalingin ko siya. Itinali ni Sandra si Ethan gamit ang isang laso at nawala, na nag-iwan sa magkapatid na Dalton sa gulat. Walang magagawa ang Sword Marquis Abode ng 7 Noble Houses. Ngunit, magagawa ba ito ng isang babaeng bastos? Hindi matukoy ng dalawa kung ano ang nangyari, ngunit si Ethan ang labis na nagulat. Naobserbahan niya ang 3 lason sa kanyang katawan na nagsasama-sama at patuloy na nagbabago, na nagpapalakas sa lason nito. Mayroon pa bang ibang paraan na maaaring mag-alis nito bukod sa Demon Transformation Art? Siguro. Natuwa siya sa hula niya. Pagkalipas ng 15 minuto, sa mga slum, inihiga ni Sandra si Ethan sa kamang lupa at ang kanyang kamay ay kuminang na may hawak na bote. Pagkabukas niya ng takip nito, agad na kumalat ang mabangong amoy sa buong silid. Nagulat si Ethan ngunit kahit nakapikit ang kanyang mga mata, nanginginig pa rin ang mga ito.
Ito ang hinahanap niya mula sa simula, ang makalangit na kayamanan, ang body jade sap. Isang berdeng patak ang dumapo sa labi ni Ethan at dumalsdas papasok sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang walang hanggang sigla na lalong pumailan lang sa kanyang katawan, bumabalot sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Tuwang-tuwa siya, ngunit mas nangingibabaw ang kalungkutan sa kanyang puso. Ate, mas mabuti sana kung tinulo mo sa itlog ko. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.